Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon po, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli, at maraming huli na magiging una." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Normal sa tao ang maghangad para sa kanyang ikauunlad. Normal yon. Yung maghangad ka ng maghangad para sa iyong ikauunlad. Yung maghangad ng mataas na edukasyon o pinag-aralan. Hindi ba? Normal yon. Yung normal yung gusto ko pagkatapos ng elementary, magha-high school ako. Oh, 'di ba? Yung pagkatapos naman ng high school, magka-college ako. Oh. Yung iba, pagkatapos ng college, gusto ko mag-masters ako. 'Di ba? Normal 'yon. Maghangad pa para sa ikauunlad. Para naman sa iba, ang hangad nila mag-abroad. Para sa magandang buhay. Pero ang iba naman magnenegosyo na lang, no? Para sa isang komportableng buhay. Ang ilan naghahangad ng mataas na posisyon sa trabaho. O, di ba? Siyempre naman, no? Gusto mo, meron kang posisyon. Gusto mo, maging boss. Gusto mo, maging manager. Okay lang yun. Meron naman iba, ang hangad, posisyon sa lipunan. Meron ang hangad, kasikatan. Pero ang iba ang hangad, tahimik na buhay. Lahat naman ito, hangad ng tao. Dahil kung ano ang wala, siyang hinahangad at inaasam nito. Kayo po, ano pa bang hangad ninyo?
Hello. Ano pang gusto ninyo? Ganito ang pinag-uusapan ni na Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang kanilang mga hinahangad. Sabi nyo nga, hinahangad. Hinahangad. Ngunit, iba ang hinahangad ng mga alagad ni Jesus. Dahil hindi komportableng buhay, gaya ng hangad ng iba. Dahil kung komportableng buhay lang ang gusto nila, hindi sana sila sumama kay Jesus. Tama? Tama. Kasi alam nila, kailangan nilang iwan ang kanilang pamilya. Kailangan nilang talikuran ang kanilang dating buhay. Alam nila, mahirap ang maging alagad ni Jesus. Mahirap sumunod kay Jesus. Kung hangad nila magandang buhay, hindi sana nila iniwan ang kanilang trabaho. Biruin mo, no? Walang trabaho. At sana, hindi nila iniwan ang kanilang pamilya. Kakaiba ang mga alagad ni Jesus. Dahil ang kanilang hangad ay ang maligtas. Maligtas. Ito ang tanging hangad ng mga sumusunod kay Jesus. Hindi komportableng buhay. Hindi kasikatan. Hindi kapangyarihan. Hindi rin kayamanan, kundi kaligtasan. Kaligtasan. Kaya nga, kadalasan kapag tanungin mo yung mga taong simbahan, no, yung mga sumusunod kay Jesus, yung mga naglilingkod kay Jesus, pag tinanong mo, ano pa bang hangad mo? Wala ka nang maririnig sa mga yan. Wala din naman maririnig na, gusto ko ganito, Father. Gusto ko meron ako nito. Gusto ko hindi na. Ang madalas mong marinig, gusto ko na lang, Father, maligtas. Gusto ko na lang, Father, mahanda na ang buhay ko. Abot kaya tayo sa ganon? Yung wala na tayong hinahangad, kundi ang maligtas. Yung tapos ka na sa iyong buhay, hindi dahil sa nakuha mo na lahat, pero dahil alam mo na ang mahalaga sa huli ay ang maligtas. At kung kaligtasan lang ang hangad, hindi ito tungkol sa kung ano ang maidadagdag sa sarili mo. Dahil para sa mga alagad ni Jesus, ang kaligtasan ay tungkol sa maiiwan mo. Maiiwan mo. Kung tayo naghahangad para madagdagan ang pagiging alagad ni Jesus, para sa kanila, ang hangad ay isang kaligtasan tungkol sa kung ano ang maiiwan mo. Kahapon, ang ebanghelyo natin ay kwento ng isang lalaki. Lalaki na ang hangad ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Yung mga nagsimba kahapon, yun ang kwento. No? Anong sabi niya kay Jesus? Paano ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, sundin mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, sundin mong yung mga magulang, di ba? At sabi nung lalaki, sinusunod ko na po yan. Ginagawa ko na yan, simula bata pa ako. At sabi ni Jesus, kung ganon, itong gawin mo para mas maging ganap. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. At ang pinagbilhan, ibigay sa mahihirap at sumunod sa akin. Ano nangyari sa lalaki? Umalis na malungkot. Umalis na malungkot. Bakit? Hindi niya maiwan ang kanyang kayamanan.
Hindi niya mabitawan. Siguro iniisip ng lalaki, gusto niya bitbitin. Pwede ba yun? Mabibitbit mo bang yaman? Mabibitbit mo bang kasikatan? Mabibitbit mo bang kapangyarihan? Mabibitbit mo ba ang magandang buhay? Kung gusto mo ng kaligtasan, hindi ito tungkol sa kung ano ang maidadagdag mo sa sarili mo. Ito'y tungkol sa kung ano ang maiiwan mo. Ngayong araw na ito, ginugunita natin si San Ezequiel Moreno. Isang pari na Espanyol, Agustinian. At alam nyo ba, si San Ezequiel Moreno, iniwan niya ang kanyang bansa at nagpunta dito sa Pilipinas para magmisyon. Pero mo, no? Wow, may nagpuntang santo dito. Yes, at nagmisyon siya sa mga lugar dito sa Pilipinas, gaya ng Calapan. Saan yun? Sa Mindoro. Sa Palawan. Sa Batangas. Las Piñas. Cavite at Manila. Iniwan niya yung kanyang bansa para magpalaganap ng salita ng Diyos. Ilan sa atin ang kayang iwan ang ating buhay para sa buhay ng paglilingkod? Ilan sa atin ang kayang kalimutan ang komportableng buhay para sa mabuting gawain? Ilan ang kayang ibigay ang sarili para sa kapakanan ng iba? Yun nga lang, iwan mo yung pride mo. Hindi mo pa magawa. Makapaglingkod pa ba sa iba? Yun nga lang, kalimutan mo yung mga masasakit na ginawa sa'yo. Hindi mo magawa. Yun pa kayang ibigay ang sarili sa iba? Mga kapatid, ito ang pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Tinutulungan tayo na tignan sa buhay natin ang ating mga hinahangad. Para saan ba ang ating pagpapayaman? Para saan ang kasikatan? Para saan ang posisyon, ang titulo, at kung ano-ano pang pinagpapaguran natin? Kung ang kaligtasan naman pala ay tungkol sa kung ano ang maiiwan. Para saan? Nais kong linawin, hindi masama ang maghangad ng kayamanan. Hindi masama ang gustuhing sumikat, ang mga titulo. Hindi. Ang sinasabi lang, lahat ba ito makakatulong sa kaligtasan mo? O baka ito pa ang magdadala sa iyo sa impyerno. Amen? Amen.